Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-25 kabanata ng unang kronika at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Ang pamagat ng kabanata para sa ngayong umaga, ang kaharian ni David ay naging kaharian ng pagpupuri. Ang kaharian ni David ay naging kaharian ng pagpupuri. Sa chapter 24, ang kaharian ni David ay naging kaharian ng mga pari. Nang gumawa ang Panginoon ng tipan sa mga taga-Israelita sa bundok ng Sinai, kanyang ipinangako na ang kanyang bayan ay magiging banal at magiging bayan ng mga pari. Nung una ay nabasa lamang po natin ang tungkol sa tabernakulo o tolda ng pagtitipon, ang isang banal na lugar kung saan naroon ang banal na tipan. At sa lugar na iyon ay naroon ang mga pari upang mangalaga rito. Samantalang ang 12 tribo ay magtatayo ng kanilang mga tolda o ng kanilang kampo sa palibot ng toldang tipanan. Ang mga naitalagang magpupuri ay mula sa lipi ni Aaron. Sa chapter 24, nabasa po natin ang tungkol sa angkan ni Aaron. Nabanggit ang tungkol kay Nadab at Abihu na natanggal mula sa kanilang pagkakatawag dahil sa paghahandog nila ng maling apoy para sa Panginoon. Ang isang kaharian na puno ng mga pari ay dapat na maging banal. Kung ang kanilang puso ay hindi nakaayon sa Diyos, sa paghahandog sa Kanya, sa pagbibigay ng sakripisyo, sa pagbibigay ng mga alay sa Kanya, kung hindi ito magagawa ng tama at ng banal, ang presensya ng Diyos ay magdadala lamang ng kapahamakan sa kanila. Sa chapter 24, nabanggit din ang tungkol sa ikatlo at ikaapat na anak ni Aaron. Ang mga pari ay dapat na maging alerto sa kanilang paghahandog o paglilingkod sa Panginoon. Ngayon pumunta na po tayo sa chapter 25. Una sa lahat, si David ay isang taong mahilig magpuri. Kung kaya naman ipinlano niya din ang mga Levita na magiging tagapagpuri sa Israel. Napagtanto ni David ang kahalagahan ng pagbibitbit ng banal na tipan sa balikat ng mga tagapagpuri. Ang tipanan na ito ay nakabalik na sa Jerusalem at nailagay sa tolda ni David. Ibig sabihin ba nito na doon na po natatapos ang lahat?
na magbimistulan lamang exhibit sa isang museo ang tipanan na ito. Ang nais ni David ay ang magkaroon ng mga pari at tagapaglingkod sa templo ng Panginoon. Kaya kanyang hinati ang mga pari sa 24 na dibisyon. At paano nga ba maglilingkod ang mga paring ito? Maaring iniisip natin na dahil mayroong 12 buwan sa isang taon, ay 2 dibisyon ang maaaring maglingkod sa isang buwan. O maaari din nating isipin na mayroong magtatrabaho para sa umaga at mayroon din para sa gabi. May gagawa ng paghahandog sa umaga at mayroon din gagawa ng paghahandog sa gabi. Ang mga pari ay hindi lamang po nagbibigay ng mga handog, bagkus ay may iba rin silang mga tuntunin o mga tungkulin sa kanilang paglilingkod. Ngayon, pagdating sa chapter 25, nabanggit po dito ang worship team o ang pangkat ng mga awit at manutugtog sa templo. Ang pangkat na ito ay dapat na magtrabaho kasama ng mga pari. Sa tuwing paghahandog ng tuwing umaga o kaya tuwing gabi o kaya sa iba't ibang mga piyesta ay kailangang magtrabaho ang mga awit at ang mga pari. Ang mga dibisyon na ito, lalo na sa mga pari, ay naitalaga sa pamamagitan ng palabunutan. Tuwing mabubunot nila kung ano man ang piyesta o kaya'y uri ng paglilingkod na kanilang gagawin, ay doon po sila maitatalaga. Ganon din po pagdating sa mga awit at manunugtog sa templo. Sunod. Sa verse 1, pinili ni David at ang mga pinuno ng mga Levita ang mga anak nina Asaph, Heman at Jeduthun upang manguna sa pagsamba. Tungkulin nilang magpayag ng salita ng Diyos sa saliw ng lira, alpa at pompiang. At ganito po nila pinupuri ang Panginoon. Unang talata ay sa verse 1 to 7. Masasabi po natin na ang kaharian ni David ay kaharian ng pagpupuri. Hindi lamang sila gumagawa ng grupo kung saan tutugtog lamang sila kung nais nila. Bagkus ay naitalaga sila at ang kanilang mga trabaho ay naitalaga sa pamamagitan ng palabunutan. Balikan po natin ang chapter 23 verse 2. Tinipon ni David ang mga pinuno ng Israel, ang mga pari at mga Levita.
Kung mapapansin po natin dito, ang mga Levita ay naikalat sa mga sa mga bayan ng mga Levita. At kung matatandaan po natin, kailangan nilang maikalat sa bawat tribo, kasama ng bawat tribo. Ang ama ni Samuel ay mula sa tribo ni Ephraim at siya man din ay isang Levita. Levita na mula sa Ephraim. Maaring siya ay nakatira sa Shechem. Kung mapapansin po natin ay mayroong pulang bandila sa Shechem. Ngayon ay ang katatungan paano pinagtipon-tipon ni David ang lahat ng mga paring ito. Ang mga Levitang ito ay dapat na nasa Jerusalem. Kailangan nilang malaman kung aling pamilya sila kabilang. Noong panahon ni Moses at Samuel, kailangan nilang malaman kung anong pamilya sila kabilang. Ngunit dahil naghahanda si David ng isang malaking templo para sa Panginoon, ay kanyang tinipon ang mga Levitang ito. Kanyang pinagsama-sama ang mga pari at mga tagapaglingkod na ito sa templo sa Jerusalem. Dito makikita natin na mayroong 6 na mga syudad para sa mga Levita. Kaya may 6 na bandila po tayong nakikita. Ang Hebron ay syudad o bayan para sa mga Levita. Ang lahat ng mga Levita at mga pari ay magtitipon sa Jerusalem. Saka inayos ni David kung alin ang magiging Levita, tagapaglingkod at mga tagapagpuri. Ang mga naipakalat sa bawat tribo ay tinipon ni David. Ito ay upang mapangyari na ang buong bayan ay maging bayan ng mga tagapagpuri. Sunod, sa verse 2, ang mga awit ay hinati nila sa 3. Si Asaph ay may mga anak, si Jeduthun ay may 6 na anak. Si Heman ay mayroong 14 na mga anak. Kaya lahat-lahat ay mayroong 24 na mga awit mula sa 3 pamilya na ito, mula sa pamilya ni Asaph, ni Jeduthun at Heman. Hindi sila mga direktang anak, bagkus ay mula pa rin sa kanilang angkan. Maaaring hindi lamang sa isang henerasyon nang galing, kundi maging sa susunod na henerasyon. Ngunit makikita natin dito na ang ministeryo ng pag-awit ay naipapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod pa. Ang mga pamilyang ito ay mga pamilya ng mga awit at tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak kung paano umawit. Sa verse 6, ang kanilang ama ang namahala sa kanilang pag-awit sa templo ni Yahweh, gayon din sa pagtugtog ng pompyang, alpa at lira. Makikita natin dito ang sinabi na
Ang kanilang ama ang namahala sa kanilang pag-awit. Masasabi natin na si Asaph mismo ang nagturo sa kanyang mga anak, si Jeduthun sa kanyang mga anak, at si Heman sa kanyang mga anak. Kung kaya ang mga anak ni Asaph ay aawit tulad ng kung paano umaawit si Asaph. Ang kanilang paraan ng pag-awit at pagbibigay propesya ay pare-pareho dahil ang kanilang ama mismo ang namahala sa kanila. Maaaring ang tema ay tungkol sa paghahandag sa Panginoon o kaya ay pagbibigay pasalamat sa Kanya, at ang mga grupo ng mga awit na ito ang siyang gagawa ng mga awit o kaya salo ng tugtugin na ayon sa tema. Si Jeduthun ay ganun din, kay Heman ay ganun din. Paanong naiiba si Jeduthun kay Asaph? Si Jeduthun ay nagbibigay propesiya na may kasamang pagtugtog ng arpa. Samantalang si Asaph ay tungkol lamang sa pag-awit. Sunod ay Pompyang. Si Asaph ang pinuno o leader ng grupo ng mga tumutugtog ng Pompyang. Para kay Jeduthun, sila ay nagbibigay propesiya sa pamamagitan ng pagtugtog ng arpa at sila ay nagpupuri sa Panginoon. Si Heman naman, ang pamilya ni Heman, ang sabi dito sa verse 5, ang kanilang pamilya ay sa pagtugtog ng tambuli. Sila ay tutugtog ng tambuli habang nagbibigay pasalamat sa Diyos. Sa bawat pangkat ng manunugtog at mga tagapagpuri na ito, makikita natin na ang kanilang layunin ay ang pangunahan ang mga tao na purihin ang Diyos. Ang pinakamalaking pamilya ay ang pamilya ni Heman. Sila ay umaawit at nagbibigay propesiya. Ang mga anak ni Heman ay nasa ilalim ng pamamahala ng hari. Ang mga pangkat ng mga tagapagpuri ay nasa pamamahala ng kanilang mga ama. Verse 6, ang kanilang ama ang namahala sa kanilang pag-awit sa templo ni Yahweh, gayon din sa pagtugtog ng pompyang, alpa at lira. Sina Asaph, Jeduthun at Heman na namahala sa kanilang mga anak ay nasa ilalim ng pamamahala ng hari.
Kung nagkataong ang pinupuri ng mga hari ay mga Diyos-Diyosan, ang mga pinunong ito o mga namamahala ay magkakaroon din ng problema sa kung paano nila pupurihin ang mga Diyos-Diyosan na ito. Sa Psalm 73, yun ay naisulat ni Korah. Psalm 73 verse 25, ito ay isinulat ni Asaph. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa ay aking kailangan? Puso ko't kaluluwa kung nangihinaman, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Ang manunulat ay muntik ng magkasala. Kung kanyang susundin ang mundo, ay mahuhulog lamang siya sa kasalanan. Ngunit sa verse 25, sabi po dito, sino pa sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa ay aking kailangan. Ito ang nararapat na puso ng isang Levita. Kahit ano ba mang sitwasyon, kailangan nilang ituon ang kanilang focus sa Panginoon. Tulad ng pagpaplano ni David, ang mga Levitang ito ay dapat na maglingkod sa templo, ayon sa kanilang mga tungkulin. Ang maisulat ang awit na ito ay mayroong pinagdadaan ng mahirap ang mga Levita o ang manunulat, ngunit kailangan pa rin niyang ituon ang kanyang focus sa Panginoon. Sa tatlong pamilya na ito, nabanggit po sa verse 7 na ang bilang ng mga ito kasama ng iba pa nilang mga kamag-anak na nagsanay sa pag-awit kay Yahweh ay nasa 288. Ang ikalawang talata ay sa verse 8 to 21. Verse 8, sama-sama silang nagpalabunutan para malaman ang kanilang tungkulin, bata at matanda, guro at mag-aaral. Maaaring nagkaroon ng palabunutan, ngunit sa Diyos pa rin nanggaling ang mga desisyon na ito. Makikita po natin dito ang 8 dibisyon. Kung matatandaan po natin ang tungkol kay Zacarias, sa kanyang paglilingkod ay kinausap siya ng Panginoon na siya ay magkakaroon ng anak, gayong siya ay matanda na, at ang anak na ito ay si Juan Bautismo. Kung si Zacarias ay hindi naglilingkod sa templo, paniguradong hindi rin mangyayari ang pagkakatawag o ang pangitain na iyon. Kung kaya masasabi natin na ang dibisyon na ito sa pamamagitan ng palabunutan ay nasa kamay pa rin ng Panginoon. Mayroong 24 na dibisyon. At makikita po natin dito ang napakahabang listahan ng mga pangalan.
makikita po natin dito ang 4 na anak ni Asaph. Kay Jeduthun naman ay mayroong 3 at 1 para kay Heman. Ang ibig sabihin ng Heman ay Amen. Ang Diyos ay tapat. Jeduthun, purihin ang Panginoon. Asaph ay pagtitipon. Ito po ang ibig sabihin ng mga pangalan na ito. Asaph ay ang pagtitipon ng mga pangalan. Dahil ang kanya ring tungkulin noon ay ang pagsamasamahin ang mga awit na isinulat ni David. Kung kaya nabasa po natin o makikita natin sa ating Biblia na mayroong 170 mga awit na isinulat ni David. Verse 7, balik po tayo sa verse 7. Ang bilang ng mga ito kasama ng iba pa nilang mga kamag-anak na pawang nagsanay sa pag-awit kay Yahweh. Hindi lamang po sila may gift o handog pagdating sa pag-awit, bagkus sila din ay sinanay upang umawit at sinanay upang tumugtog ng mga instrumento. Ang bawat henerasyon ay kailangan gumawa ng awit, gumawa ng mga saliw ng musika. Maaaring hindi po natin alam kung paano nila isulat ang mga chord noong araw. Ngunit kung babasahin po natin ang Biblia sa Hebreo, ay may mga punctuation marks sa bawat sulat o bawat letra o titik, maging ang tamang ritmo sa pagsabi o pag-awit ng bawat salita. Kailangan nilang matutunan ang lahat ng ito. At ayon din sa ilang mga scholar ng Biblia, kanilang na pag-aralan na ang mga Levita ay nasanay mula pa nang sila'y bata. Sila ay masasabing mga edukado sa mga Israelita. Sila ang naatasan na intindihin at unawain ang mga nakasulat sa Biblia at maging ang mga awit na isinulat ni David. Ang mga awit na ito ay napangalagaan mula ng nadakip ang mga Israelita at ang mga Levita naman ang siyang may tungkulin na aralin ang mga ito. Masasabi natin na mga Levita ang may tungkulin na ituro sa mga Israelita kung paano nila pupuruhin ang Diyos, kung paano nila aawitin ang bawat awit. At sa paglilingkod na ito ng mga Levita, ang buong kaharian ay makatitindig din upang purihin ang Panginoon. Ang trabahong ito ay hindi lamang para sa iisang tao. Naroon ang pagkakaisa ng mga Levita at ng mga angkan ng mga pari. Na kahit sa pamamayapan ni David o pamamayapan ng mga naunang mga pari,
Ang bawat henerasyon ng mga Levita at pari ay nagpatuloy sa kanilang tungkulin na aralin ang mga nasa Biblia, ang mga awit, at ipasa ito sa mga susunod pang henerasyon. Naging dahilan ito kung kaya naman napangalagaan ang pananampalataya sa Israel. So verse 9 to 16. Makikita natin dito ang pangalan ni Shimei, ang huling nabunot para sa pamilya ni Asaph. Si Jedutun, 2. At 4 naman mula sa tribo ni Heman. Sa 17 to 24 ay puro anak na ni Heman dahil siyang may pinakamaraming anak. Yun po ang 14 na mga anak ni Heman. Ang palabunutan ay nakatutuwang aralin. Dahil ang kanilang dibisyon ay nasa kamay pa rin ng Diyos, nasa kontrol pa rin ng Panginoon. Ang isang pamilya ay mas marami kumpara sa isa pa, kung kaya naman mahalaga magkaroon ng palabunutan upang maiwasan ang pagkukumpara. Upang maiwasan ang pag-iisip na ang isang pamilya ay mas may impluwensya kaysa sa isa. Sa isang puso ay kanila pong pinili na maglingkod sa Diyos. Maaring mayroon silang magkakaibang paraan ng pag-awit, iba't ibang paraan ng pagtugtog at iba't ibang bilang, ngunit sa isang puso ay kanila pong pinaglingkuran ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ay kanila pong pinuri ang Panginoon at tinulungan ang mga Israelita na muling manubalik sa Panginoon. Ito po ang espiritual na pananaw na makikita po natin dito. Sa kanilang pag-awit ay nagbibigay din sila ng propesiya. At ang mga pinuno ng mga awit na ito ay nasa pamamahala din ng hari, kung kaya nakikita nila ang kailaliman ng kung ano man ang nangyayari sa espiritual na level. Sila ay sensitibo pagdating sa espiritu at hindi lamang po sila basta-basta lamang umaawit. O kaya ay basta-basta lamang na umaawit ng mga salita mula sa Biblia. Sila po ay sensitibo pagdating sa espiritu, kung kaya naman nila nagagawang umawit ng may pagpopropesiya. Ang kanilang mga pag-awit ay may kinalaman sa kung ano mang nangyayari sa bayan ng Israel. Isang halimbawa ay ang pag-awit nila na may kinalaman sa pag-aayuno o kaya pananalangin para sa Israel. Makikita po natin sa ikatlong column ay ang mga anak ni Heman. Sila po ay naitalaga sa paggawa ng mga awit. Makikita po natin dyan ang pangalan ni Gitalti. Ang ibig sabihin niyan ay itataas kita. 24, Romamti Ezer. Na ang ibig sabihin ay itinataas ko ang aking katulungan. Mula sa kanila palang mga pangalan ay mapapansin na po natin ang uri ng mga awit na kanilang gagawin sa Panginoon. Sa kamamumuno,
ang ama ng bawat pamilya sa pagpupuri sa Diyos. Maging ang ating simbahan, ang 611 ay natututong magpuri sa ganitong paraan. Ang bawat manunugtog at tagapagpuri ay dapat na mayroong buhay na nakatuon sa pagpupuri sa Diyos. Hindi lamang po ito tungkol sa handog o sa kagalingan sa pag-awit o pagtugtog, bagkus ay napaka-importante ang espiritual na koneksyon. Ang pagkakatawag na ito ay napaka-importante sa pamamagitan ng mga awit ay napapangunahan din ang mga tao na purihin ang Diyos. Tayo po ay tumayo at purihin natin ang Diyos.
Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang Diyos ng lahat ng mga likha. Tinataas ka namin. Karapat-dapat ka sa lahat naming pagpupuri. Ang Diyos na tagapaglikha, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. Ngayon, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Ang iyong trono ay nasa kalagitnaan namin. Kami ay magiging kaharian ng pagpupuri. At ang templong ito ay magiging templo ng pagpupuri. Panginoong Hesus, pinupuri ka namin mula sa ikaliliman ng aming puso ay pinupuri ka namin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa iyo. Si David ay kanyang ginawang kaharian ng pagpupuri ang kanyang kaharian. Naway magkaroon din tayo ng puso o ng buhay na puno ng pagpupuri. Ngayon ay magkaroon po tayo ng grupo, 3 tao sa isang grupo, at purihin natin ang Diyos. Grupo ng tig-3. Ang Jeduto ng ibig sabihin po nun ay ang purihin ng Diyos. Gamit ang ating mga bibig ay purihin po natin ang Diyos. Panginoong Hesus, pinupuri ka namin. Ikaw ay napakadakilang Diyos at ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Panginoon, tulungan mo kami na kami ay maging tagapagpuri. Naway ang pagpupuri ay dumaloy sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, ikaw ang aming tanggulan. Dahil sa iyo ay nakakahanap kami ng kalakasan o nagkakaroon kami ng kalakasan. Kami ay nakapokus sa iyo at pinupuri ka namin. Sa umaga ay pinupuri namin ang iyong kabutihan. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpili sa amin. Pinupuri ka namin, pinupuri namin ang iyong katapatan. Pinupuri namin ang iyong katapatan at ang iyong katapatan ang siya naming pananggalang. Pinupuri ka namin. Tayo po ay tumindig at sa Espiritu at gamit ang ating buhay ay purihin natin ang Diyos, itaas natin ang kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin in tongues.
Panginoon, pinupuri ka namin, Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papupuri. Ikaw ang Diyos na siyang maghahari sa aming buhay ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Ikaw ay karapat-dapat sa lahat naming pagpupuri at ang lahat kami ay magiging tagapagpuri mo at susunduin ka ng may pusong nagpupuri. Atin pong ipanalangin ang ating mga buhay. Ang isang tagapagpuri ay hindi tungkol sa handog na mayroon ka, kundi tungkol sa pagpupuri sa Diyos at pagtataas lamang ng Kanyang pangalan. Lais ng Diyos na lahat tayo ay magpuri sa Kanya. Manalangin po tayo sa Diyos, umiyak tayo sa Diyos. May mga pagkakataon na ating ikinukumpara ang ating sarili sa iba, nagkakaroon ng inggit, naway patawarin tayo ng Diyos upang manatili lamang ang pagpupuri natin sa kanila. Hindi lamang po natin hinahabol ang ating sariling interes o sariling karangalan, naway bigyan tayo ng Diyos ng pusong mapagpakumbaba. Ang ating pag-awit, ang ating kagalingan sa pagtugtog ay para lamang sa Diyos. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating puso at ipanalangin na ang buhay na puno ng pagpupuri ay mapunta sa atin, matanggal ang bawat pagkukumpara, matanggal ang bawat inggit, matanggal ang kompetisyon, ang hindi pagpapatawad, ang kayabangan sa atin, matanggal ang bawat kasalanan. Naway ang bawat isa ay maging tagapagpuri na nagbibigay karangalan sa Diyos. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyong trono upang purihin ka. Panginoon, tulungan mo kami. Naway ang buhay mo namin ay maging banal at may pasa nga ang pagpupuring ito mula sa Ama hanggang sa susunod na henerasyon. Panginoon, palakasin mo kami. Tinatawagan po natin ang ating mga co-worker sa HISCO. Kung maaari ay pumunta po kayo sa harap. Mayroon po tayong Musical Institute na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagtugtog at pagtuturo ng mga instrumento. Sila ay may mga klase upang magkaroon ng mas madami pang tagapagpuri. Naway palakan sila ng Diyos. Naway ang bawat leksyon na kanilang itatanghal ay mapuno ng kalakasan mula sa Diyos. Panginoong Hesus, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pagtatayo ng mga gurong ito sa HISCO upang sa simbahang ito ay magkaroon ng lugar kung saan maaaring makatuto ng pag-awit at pagtugtog ng iba't ibang mga instrumento. Iyong pagpalain si Albert, Edith at Amy. Samahan mo sila, O Diyos. Kahit na may mga pangamba sila at iba't ibang mga kailangan gawin sa kanilang trabaho, ay naroon ang kanilang puso na paglingkuran ka. Sa pamamagitan ng iyong pag-ibig at ng iyong presensya, ay maipapasa nila hindi lamang ang kanilang kagalingan sa pagtugtog at sa pag-awit, kundi maging din ang kanilang buhay. Ang bawat mong tagapagpuri ay makikita ang iyong basbas mula sa kalangitan. Naway tumindig sila at magkaroon ng hukbo ng mga awit at tagapagpuri.
Kung kayo po ay maaaring magturo ng pag-awit at pagtugtog ng instrumento, pumunta po kayo sa harap. Gusto po nating tawagan ang mga tao na maaaring magturo ng pag-awit o pagtugtog. Maaring sa iyo ay hindi ka ganun kagaling sa pag-awit at sa pagtugtog, ngunit nais mo rin na paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan na ito. Maaring itaas po ninyo ang inyong mga kamay. At ang mga gurong ito ay babaspasan po nila ang mga kapatid nating ito upang mapuspos ng Espiritu ng Panginoon at ng mga handog. Kung kayo po ay nanonood sa inyong mga tahanan, kung naroon din po ang pagnanais ninyo na makatanggap ng buhay na puno ng pagpupuri o gamitin ang inyong mga boses at pagtugtog sa pagpupuri sa Diyos, ay ipanalangin po ninyo ang handog na ito. Maging din po ang mga tumutugtog ng tambuli. Amen. Panginoon, nakikita mo ang puso namin na nagnanais. Maring hindi po namin maintindihan, O Diyos, ngunit mahal ka namin at kami ay dumudulog sa iyo. Ikinatutuwa mo ang mga kapatid kong ito, naway mapuspos mo sila ng iyong Espiritu. Bigyan mo sila ng handog sa pagpupuri, sa pagtugtog, sa musika. Naway ang iyong kapangyarihan at paspas ay mapunta sa bawat isa at magkaroon ng buhay na nagpupuri sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, naway ang iyong Espiritu ay manatili sa akin. Ang handog ng pagpupuri ay mapunta sa akin. Lahat po tayo ay maging tagapagpuri ng Diyos. Tayo po ay tumayo at purihin ang Diyos.
Hallelujah! Panginoon, ang iyong pangalan ay karapat-dapat sa lahat naming papuri. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Nais naming tumanggap ng pagpapala mula sa iyo. Itaas po natin ang ating mga kamay at tumanggap ng pagpapala. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay aking pinagpapala ang bawat isa. Narito ang iyong mga anak, mga taong narito at mga nakikinig online at maging ang aking sarili. Bibigyan tayo ng Diyos ng puso na magkaroon ng banal na takot sa Kanya. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay pinagpapala ko kayo. Naway ang pag-ibig natin sa Diyos ay lalo pang madagdagan. Ang pagnanais at pananabik sa Kanya ay lalo pang madagdagan. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay pinagpapala ko kayo. Naway ang pagkakatawag ni David ay mapunta sa bawat isa upang araw-araw ay magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos na nagmamahal sa atin at atin ring minamahal. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking binabasbasan ng bawat isa. Ang Banal na Espiritu ang siyang makatutulong sa atin kung paano natin pupurihin ang Diyos, kung paano umawit, kung paano tumugtog ng mga instrumento, ng arpa, ng mga pompyang, upang ang ating buhay ay magkaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapala ang bawat isa na nasa worship team na kayo'y maitayo ng Diyos at magkaroon ng sensitibong espiritu, at sa inyong pagpupuri ay magkaroon din ng mga bagong awit, magkaroon lagi ng bagong mga awit. Sa ngalan ng Panginoong Yesus ay aking pinagpapala ang bawat isang nagmamahal sa Diyos na kahit nasaan man kayo sa inyong pagpupuri. At ang kanyang trono ay mananatili at ang kanyang kaharian o ang kanyang trono ay patuloy na maghahari. At ating matatanggap ang kanyang biyaya, ang kasaganaan mula sa kanya. Naway mapagpala ang lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.